Sambahan para purihin ang ating Panginoon sa umaga ito. Ay, sus. Natiksan sa una yung boses ko. Okay lang. Ilang datatag na on maturog. Oray no hanak at may. Anak ko na karoon. Tanda, naka-mega pong nakanayaw. Amen. Hallelujah. Okay. Napaw damat. Okay. So, once again, good morning sa ating lahat. Magandang umaga sa kapatid natin ng Tagalog na yung bangang sapa ka ng Pilipino. Wala na. Ay, hindi ko alam ang Bisaya, sis. Ano Bisaya na magandang umaga? Mayong puntag. Mayong puntag. Mayong puntag sa ating lahat. Sa imong, anya lahat. Anong tanan? Sa imong tanan. Kaya dapat pala, matuto rin tayong magbisaya. Kasi may mga kapatiran tayong mga Bisaya. So anyway, meron namang Holy Spirit na mag-guide. Okay. So sa umagang ito, I want to talk to us the story of David. Familiar sa atin yung story of David, yeah? Last Saturday, ang sharing ni Pastor Grace is about tightening. Tightening our... Sinong nakinig? Tightening our faith. Okay, tightening our faith. Kasi yung sinabi niya last Saturday, it was connected with my preaching today. Dahil ang tema ng aking preaching today is about facing the giants. Ngayon, napairutan, nahipitan na ang ating pananampalataya. Then we are ready for battle. Are we? Amen. Ready na ba tayo for a battle? Amen. To face the Goliaths, the giants in our lives? Parang hindi tayo, parang alanganin yung immune natin. Pero sa umagang ito, I hope na mag-aaral tayo sa umagang ito. Amen. I want us to open our Bibles. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Samuel 17, ika-17. Pati number, Tagalogin natin. Versikulo, chapter, ano yung chapter sa Tagalog? Ano? Kapitulo. Kapitulo, ika-17, 17, versikulo, 31 hanggat 47. Hindi pa maintindihan. 31 to 47. Western yan. Unang Samuel, chapter 17, verses 31 to 47. Okay. So, alam naman natin lahat yung story of of David, yeah? David was chosen by God. Saul was the king chosen by people. Pero si David, he was chosen by God himself. And so, Samuel anointed him to be the king. Okay? So, alam naman natin na yung story. So, si David, naging shepherd siya. Nag-alaga ng mga tupa ng kanyang tatay. And at his very young age, naranasan niya lahat ng pakikibaka physically. Sa kanyang pag-aalaga ng mga tupa, physically, nakibaka siya sa mga bear, sa mga lions, who are trying to attack his flock. At kung babasahin natin yung story niya, na pagtagumpayan niya, mas malakas siya kaysa sa mga iyon. At titingnan natin ang sikreto ni David sa umaga nito. So, in 1 Samuel 17, 31 to 47, hindi na natin babasahin to, basahin nyo na lang sa mga mata nyo. But dito ko kinuha ang content ng aking sharing sa umaga nito. So, as I've said a while ago, facing the giant. I want to speak to us with this theme, facing the giant. Pagharap sa higante. Kung i-describe natin ang isang higante, anong description natin sa isang higante?
Dakol. Malaki. Okay? And according to the dictionary, yeah, tall. Hindi lang tall, ang katawan, malaki din. Okay? That is a giant. Are you following me? Amen. So, Heavenly Father, we honor you. Thank you so much, Father God, in every opportunity that you are giving to us to listen to you, Father. And Lord, today, we need your Holy Spirit, Father, to guide and speak to us. Use me, Father God, as your mouthpiece today. At sa ganun, Panginoon, ang mga kagustuhan mo na maituro sa bawat isa sa amin, Panginoon, makatch up nawa namin. Hindi lang namin pakinggan, Panginoon, but we will learn to apply it in our daily life Yes, as we are God. walking towards the finish line. Father, Holy Spirit, be our teacher today. Abot lingid ng itikros mo, and your glory, Father God, shall prevail throughout the service. We give you praise, glory, and honor in Jesus' name. Amen. Sabi ko kanina, giants are big creatures. Na malalaking mga nilalang. In our text, Goliath is described as a giant. Sa teksto natin, sa kwento natin, basahin nyo na lang sa mga bahay nyo. Or, sa bagay, titingnan din naman natin ngayon. Dinidescribe si Goliath na malaking tao. Tapos siya ay may kumpleto ng armor. Head to foot. May bakal siyang nakalagay sa kanyang katawan. Ano ba ang silbi ng armor na yon? To protect him. Hindi directly na yung katawan niya ang maa-attack, but the armor that he is bearing. Yung nakalagay sa katawan niya. Okay? We can describe giants as physical and spiritual. Tanungin ko nga sa inyo, may mga physical giants ba kayo? Oh, madami. Spiritual. Okay. Mas marami rin ang spiritual giants natin. At isa yan ang ating own self. Isa yan, ang pinakamalaking higante na ating hinaharap ay ang ating mismong sarili. Okay? Today I would like to share some pointers or biblical reminders on how we face the Goliaths or giants in our life. Sa araw-araw, may mga nai-encounter po tayo ng mga Goliaths or giants. Gusto kong binabalik-balikan itong story ni David on how he faced Goliath. Alam ko na, may mga iba't ibang pinagdadaanan ang bawat isa sa atin. Paulit-ulit nating naririnig itong mga kapatid. Because it was a reminder sa bawat isa sa atin. Hindi porket nananampalataya ka, you are following the Lord, wala nang problema. As long as you dedicate yourself to follow the Lord with all of your heart, asahan mo yan, mas madaming higanti kang makakasalamuha. True. Kawanti exempted, wala pong exempted pagdating sa mga higante. Okay? Now, how can we win over those giants? Paano ba natin mapagtagumpayan ang mga higante iyon? Yung mga sasabihin ko ngayon, kung nakinig kayo last Saturday, nandito din. Elaborate ko lang siya ngayon. So una, sabi niya sa Deuteronomy 31 verse 6, be strong and courageous. Ano sa pakibasa na sino may Tagalog na Bible? Deuteronomy. Deuteronomy 31 verse 6. Tagalog. Wala man. Sino may Tagalog na Bible? Deuteronomy 31:6. Anak? 31:6. Deuteronomy. Magpakatatag kayo
matakot sa kanila sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Amen. Hello? Amen. Amen. Ang ganda ng pangako ng Panginoon sa verse na ito. Magpakatatag kayo. Be strong. Maging matatag ka. Ano pa yung sabi sa yung isang Tagalog ng courageous? Lakasan niyo. Lakasan nyo ang inyong loob. Basically, we need to be fit when we go to a war. Yeah? Physically speaking, nakakita ba kayo ng mga soldiers na pupunta sa isang digmaan na mahina? Kung pupunta ka na mahina sa isang digmaan, asahan mo. Hortugan na ka madagos. Yan nga eh. So we need to be physically fit when we face the enemy. Dumaan yan sa training. Asahan mo yan. Nag-training ka. And while we are living on this world, nati-training po tayo spiritually. Nang sa ganon, habang tayo ay lumalakad patungo sa finish line, matatag tayo hanggang makarating doon. Amen? Hallelujah! Not only physically fit, healthy, and strong. We need also to be mentally strong. Paano ba tayo maging mentally strong? Fill your thoughts with positive things. Amen? Hello? Ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano, nagsasabing Kristiyano sila, dapat ang isip nyo full of positivity. Hindi negatibo pa ang mga isip natin. Kasi iyan, sa isip natin, unang-unang aatake ang kaaway. Lagyan niya ng negatibo, o ikaw, ganito ka. Then ikaw naman, na hindi physically fit yung isip, ay oo nga, ganun ako. Paspasuro. Pero anyway, be strong mentally. Amen? Spiritually speaking, we need to be strong too. Mentally and spiritually. Paano? Taking refuge in strength to the Almighty God. Ang lesson natin this week sa Bible study is taking refuge to God. Katulad ng ginawa ni David. Despite of those so many people who wants to kill him, gusto nilang mawala si David. Pero anong ginawa ni David? He take refuge to the Father. Amen. Hindi sa kung sino-sino, pero sa ating Ama. Yes. Hallelujah. Amen! Amen. Matulong tayo sa okay. So, courageous. Ano bang ibig sabihin ng courageous? No fear. Walang takot. Okay? Actually, itong mensahe ko is talaga nga, iba to. Binato na naman sa akin ito ng kaaway this past 2 weeks. Aming haramidat na outline ko. Kumuno na! Natumirtira, ikabusulkin niya. But then, I thank the Lord. Because God is our refuge. Amen. Amen? Nandun palagi ang Panginoon to take control of the things that we can't. As long as we trust Him. No fear. Courageous. No fear. Tingnan niyo si David. Prinisenta niya ang sarili niya to fight for Saul. Ay for Goliath. Siya doon ang tutubo or he was still a youth that time. Walang kaalam-alam sa war. But he presented himself na siya ang lalaban kay Goliath. Why? Because he has confidence to his father. Na kahit siya ay bata pa, kahit wala siyang lakas,
may confidence at tiwala siya na ang kanyang Diyos ay gagawa ng kahanga-hanga sa pamamagitan ng buhay. Amen. Amen. And God will do the same to each and every one of us. As long as we trust the Lord. Amen? Amen. Gusto ko nga basahin natin yung first Kings. Yung part na sinabi ni David. 32. And David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Huwag kayong mabahala nang dahil lang sa kanya. Sabi ni David yan. And, ano yung karugtong? Because of him, your servant, ito na, napresenta na si David, your servant will go and fight with these Philistines. Ang iyong lingkod, sabi niya kay Saul, pupunta at makipaglaban sa mga Philistines. No doubt, hindi na nagdalawang isip si David. Shocked! Ako ang lalaban sa Pilistiniyon yan. Sa higanting yan. Okay? So, David fight Goliath. Face Goliath. Palagi kong inuulit ito. Kasi my heart is sana walang mawawala until the finish line. Mga kapatid, wala sanang iiba ng landas. Amen! Let's walk together to the finish line. As we walk to the finish line, you have to be strong. Mm. Maging matibay sana tayo. Maging matatag tayo. Fearless. Mm. Okay? So that you can be able to overcome every giant that you will encounter. Sabi ko kanina, asahan mo, mas maraming higante kang makakasalamuha along your journey. They will try to stop you. Subukan ka nilang patigilin. Subukan nilang i-delay yung plano ng Panginoon sa buhay mo. Pero asahan mo na, as long as you keep trusting, as you are, keep tightening your faith, hindi sila magtatagumpay laban sa iyo. Amen. Meron yung verse sa Bible na sabi niya na no weapon is formed against thee shall prosper. Walang weapons na magpa-prosper against sa mga anak ng Panginoon. Yes. So this is our heritage. Ito'y itawid tayo. Ito yung pamana ng Diyos sa atin. Amen. So, in Joshua 1, 6, 7, 8, 9, paulit-ulit na sinabi kay Joshua ang salitang ito, be strong and courageous. Paulit-ulit, basahin mo sa Joshua. And I also want to encourage us, be strong. Ano man yung haharapin mo, ano man yung pagdaanan mo. Meron man yung mga pagkakataon na parang the world is against you, be strong. Amen? Tell it to yourself. Sis Marites kahapon nag-message sa akin, sabi niya, sis, include me sa prayer mo. I always pray for you. But my prayer is useless if you don't encourage yourself. True. Sabi ko sa kanya, as I'm praying for you, work out your faith. Encourage yourself. Command yourself to believe also to the Father. Wala namang makaka-encourage sa ating mga sarili kundi tayo lang, di ba? Kahit oray mamurat-urat ni pastor na mangibaganga ka, bumilip kayo, bumigsa kayo. Nuhaan mo i-encourage yung tabagin. Awan. So mga oray nung agbuka-buka, dito na, be strong and courageous. If you don't look at your heart, kung hindi mo i-encourage yung puso mo na kumapit sa Panginoon, wala na akong magagawa. The key is ourselves. Sabi ko nga, our greatest giants are ourselves. So you have to command yourself. Amen. Many times, Muyo Terabino, nabambanong tayo niya. Alam niyo, paggabi, pag pagod na pagod tayo, gusto natin humiga, tulog na.
Pero I challenge myself. Alam niyo, pinagtatabi ko, Bible ko at cellphone. Challenge ko talaga ang sarili ko. What will I pick first? Bible or cellphone? But if you train yourself to follow the will of God first, kahit anumang distraction ang nasa harap mo, your focus will be your focus. So encourage is one also. Minsan tinatamad na tayong manalangin eh. Lalo na pag alas 11 na, naantok na yung mga mata natin. Nagsutulog. But we need to pray. We need to talk to our Heavenly Father. Strong and courageous. Amen. Nakaduwa on. Your confidence to God will give you the courage and strength to win over the giants. Tulad ng ginawa ni David. Sabi ko nga kanina, bakit siya nagpresenta kay Saul? Because he has confidence to his Heavenly Father. Amen. Malaki ang confidence niya, ang tiwala niya sa kanyang amang nasa langit. Okay? Pangalawa, that's the first one, be strong and courageous. Pangalawa, fear not. Don't doubt. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alinlangan. Hello? Yes. Huwag kang matakot at huwag ka rin mag-alinlangan. Hallelujah! The opposite of courage is fear. Ang kabaliktaran ng tibay ng loob is fear, takot. Okay? At ang opposite ng doubt is trust. We all know that one. One attitude we must have when we face giant is fearless. Walang takot. Wala ka bang takot? Walang takot na gumawa ng kasalanan. Hindi naman iba Oo, yan. matakot kang gagawa ng kasalanan. Because you know that is not that the Father, the Holy Spirit is guiding you. Amen? Huwag kang matakot sa higante, pero makatakot ka na gagawa ng hindi mabuti. Okay? Fearless. Sabi ko kanina, be positive. Nga positive ti ko ah. Positive niya kahit ang virus. No. Ang negative ka ti virus, but your mind, heart will be positive. Always positive. Hindi naman natin maiwasan. Hindi ko naman sinasabi that every time we are positive. But we need to be always positive in our mindset. Kasi nga sabi natin, palagi nating narinig that our mind is the battleground. Dito naglalaban yung kabutihan at kasamaan sa mga isip natin. If you remember my preaching before about mindset, kung yung ang isip natin is compared to a computer. Ang ating isip, maraming data siya na ina-absorb, katulad ng computer. Yeah? CPU. Punuin mo ng kahit anong data yung computer, there's a possibility na ma-virus. Katulad ng mga isip natin. Kung inaalam mo yung negative sa isip mo, virus ang iyong isip. Tatamnan ng kaaway yan ng puro negative. Mamaya, mabuo na ang takot sa puso mo. Pero kung ang i-allow mo lang na ma-absorb ng isip mo ay yung positivity, then no doubt, wala kang takot. Mawawala ang takot sa puso mo. Why? You know that you will never be alone. Kailanman hindi ka mag-iisa sa lahat ng laban ng buhay mo. Amen. Thank you, Lord. Kasama natin ang Diyos. Hindi ako malulungkot. Hindi ako malulumbay. Gusto ko yung part na, dumaan man ako sa ilog
di ako malulunod. Lumakad man ako sa apoy, di ako masusunod. Amen. Maganda ng mga salita ng Panginoon, ang mga pangako ng ating Panginoon. Fear don't come from God. Ang spirit of fear ay hindi nanggagaling sa Panginoon. And 1 Timothy 1:7, for God has not given us the spirit of fear, but of love, of power, and a sound mind. Sabi niya doon. So, huwag mong hayaan yung takot na siyang mag-reign sa puso mo. When you are encountering a giant, command yourself, my God is bigger than any giant. Amen. Amen! Mas malaki ang aking Diyos kaysa sa higanti na yan. Amen. Hallelujah! What makes David fearless is trust to his Father, Heavenly Father. Yung tiwala niya sa kanyang Ama, yun ang nagbigay ng a fearless heart to David. Okay? In 2 Chronicles 20 verse 15, anong sabi niya doon? The battle is not yours. It's God's. Amen! Ang digmaan ay hindi sa atin. Sa Panginoon yan. Okay? If you are in a battle spiritually or physically, asahan mo, sabi ko kanina, the enemy will try to inject negative, yung mga hindi ma-explain na isip sa mga isip natin, that will cause you to fear. Na magbibigay ng fear sa iyo, ng takot sa iyo. Basahin na natin sa Isaiah 41:10. Isaiah 41:10, sinong nakahanap? Pakibasa. 41:10 and 13. 41:10 and 13. Don't be afraid, I am with you. Don't tremble with fear, I am your God. I will make you strong. As I protect you with my arm and give you victories. Okay. That's verse 10. Yes. 13. 13. I am the Lord your God. I am holding your hand, so don't be afraid. I am here to help you. Amen. Ang ganda ng salita ng Panginoon dito. Fear not. I am with you. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Amen? Kasama Amen. mo palagi ang Diyos, kapatid. Kaya huwag kang matakot. Be not dismayed, for I am your God. Huwag kang madismaya, dahil ako ang Panginoon mo. I will strengthen you. Palakasin kita, tutulungan kita, and will uphold you with my righteous hand. I will lift you up with my right hand. Sabi niya dito in sa 13, for I, the Lord your God, hold your right hand. It is I who say to you, fear not. Paulit-ulit mga kapatid, I am the one who helps you. Sabi ko kanina, take refuge to our Heavenly Father. Huwag kang mag-take refuge kay neighbor mo. If you are facing giants, huwag kang tatakbo kay neighbor mo. Unang-unang gawin mo. Oh, Lord. tamang-tama yung sabi ni Sis Bel, pray to the Lord. Manalangin ka. Humble yourself before the Lord. Take refuge to Him. Yan ang ginagawa ni David. That's why in all his battles, he won. Nanalo lahat si David sa lahat ng kanyang mga battles. Kaya siya fearless eh. Kasi alam niya na ang Panginoon palaging lalaban para sa kanila. Why? In every battle that he faced, he consulted the Lord first. Maging tulad tayo ni David, mga kapatid, na in every struggles of our lives, instead of running to somewhere else, to somebody else, run to the Lord.
Manghingi ka ng advice sa iyong Diyos na buhay, sa ating Amang nasa langit. Do not doubt. Huwag kang mag-alinlangan. But have faith to God and to your ability. You know, inikan na tayo ni Apo Diyos, iti sabon, iti abilities, iti skills, tapno, para magamit natin para sa Panginoon din. Amen? In that way, the Lord will be pleased and fight with you. I want us to understand the story of David. It's not the stone that killed Goliath. If you recall the story, ano yung ginamit ni David to kill Goliath? Sling. A sling with a stone. Yes. Okay? But actually, it's not the sling in the stone that killed Goliath. Mm. It's David's faith. Amen. It's David's faith. His trust to the Lord. Yun ang nakita ng Panginoon kay David eh. Yung buo, yung paniniwala at pananampalataya niya sa Kanya. That through Him, sa pamamagitan ni David, sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, gagamitin ng Panginoon ang faith ni David to kill the enemy. At ang ating mga pananampalataya lang naman mga kapatid, ang ating instrumento, ang ating armas. Ano ba sa Tagalog ang armas? Sandata. Thank you. Ang ating pananampalataya, ang ating pinakamalakas na sandata para matalo natin ang mga kaaway. Mm. Okay? And God use skills. He will display His power on your skill. Sabi ko kanina, binigyan tayo ng Panginoon ng gifts, ng skills, dahil may purpose siya. Alam niya na magagamit mo yan to overcome the enemy. Okay? Doubt can shake your focus. Ang pag-aalinlangan, pwede nang i-shake yung focus mo. Basically, yeah. If you are focused on something, then nagkaroon ka ng, kaya ko ba? Magagawa ko kaya yon? Mataw-taw! Diyan focus mo if you listen to that negative thought. Mawawala yung focus mo. Kung hayaan mo ng ang pag-aalinlangan na atake sa isip mo. Afraid to yourself, but most to God. Sa iyong Diyos na pinaninilbihan. Okay? Walang direksyon ang buhay ng taong may pagdududa. Sabi niya sa James 1:6, a double-minded man is unstable in all his ways. Yes, amen. Kaya focus your faith. Amen. Amen. Alisin mo yung pagdududa na kung kaya ba ng Panginoon? Gagawin ba ng Panginoon? Alisin mo yan sa puso mo at isip mo. If God says, I will, He will do it. Amen. Surely, mga kapatid, pangako niya yan eh. Mm. Nasa salita niya yan. That whatever we ask in His name, He will do it. Ano ang sabi sa 31:6 ng Deuteronomy? I will go with you wherever you go. I will be with you. Hindi ka kailanman iiwan ng Panginoon. Ikaw lang ang lumalayo eh. Ikaw lang ang nang-iiwan. Kailanman hindi ka iniwan ng Panginoon. Kundi ikaw ang nang-iwan sa Kanya. Diba? So, we don't have the right to blame the Lord. Let's blame our own self. Kung minsan man,
Darating yung pagkakataon na feeling mo, napakalayo mo sa Panginoon. Then time check. Self-check. Is it me? Tayo lang ang nakakaalam sa mga kasagutan, mga kapatid. Doubt is lack of trust. Doubt, kulang ang pananampalataya o paniniwala. Don't doubt God. Huwag kang mag-alinlangan unang-una sa ating Ama. Mahaba pa yung bukas to. To God. Minsan may mga question tayo sa mga isip natin, di ba? When we are in struggles, sabi natin, Lord, sabi mo, mahal mo ako, bakit ganito? Lord, pag may higang-higang nasasalamuha, kakayanin ko pa ba to? Don't doubt God. Trust Him. Amen. Pagtiwala ka lang sa Kanya. For He who calls you is faithful. Sabi ng 1 Thessalonians 5 verse 2. Ang tumawag sa iyo ay faithful. Pinangako niya na hindi ka niya iiwan. Ipinangako niya na hindi ka niya pababayaan. Magtiwala ka sa pangako niya. Amen. Kung ang tao nagbabago, ang Panginoon kailanman hindi yan nagbago. Yes. Sabi ng Bible, He is the same yesterday, today, and forever. He will never change. Sabi mo kanina, ikaw nagbago ka, pero ang Panginoon hindi nagbago sa iyo. Mga kapatid, don't doubt. Don't doubt the Lord. Dahil kung ano ang pinangako niya, tutuparin niya yan. Gagawin niya yan. There is an assurance that God will enable to do what He has promised you. Okay? So trust God. Trust God. One principle of receiving answers to prayer is isang principle para masagot yung mga prayer natin is have faith. Kasi kahit panalangin ka ng panalangin, kung di ka naman naniniwala na ibibigay ni Lord, hindi talaga niya ibibigay iyan. So in order that the Lord will be pleased and give what you are asking for, have faith. Magtiwala ka na ang Panginoon na hinihingan mo ay ibibigay niya iyan. Kasi sabi niya sa mga salita niya sa Matthew 24:21, may mga magbabasa nga. Matthew 24:21. Nasusurutan ka. 24:21. Amen. May nakahanap? 24:21. Matthew 24:21. This will be the worst time of suffering since the beginning of the world, and nothing is terrible will ever happen again. Oh, sabali ah. 24 verse 21. John 13:14. John 13:14. John 13:14. It's all about asking. John 13:14. And if your Lord and teacher has washed your feet, you should do the same for 13:14? each other. Yes, 13:14. John. Oh, John 13:14. 14, I mean. John 14:13-14. John 14:13. Ask me and I will do whatever you ask. This way the Son will bring honor to the Father. 14. 14. I will do whatever you ask me to do. Oh. Okay? This is a promise of the Lord. That whatever we ask, He will surely do. Ask me anything, and I will do it. Sabi niya dito. Hingin mo ang lahat, at ibibigay ko iyon sa'yo. But tulad ng sinabi ko, you have to believe.
surely give what you are asking. Amen? Amen. Yan ang una, don't doubt the Lord. Pangalawa, don't doubt yourself. Have confidence to yourself. Hello? Alam niyo kung bakit madaming nagsusuicide? Wala silang confidence sa sarili nila. Nawawalan na sila ng pag-asa. That everything they do is wrong. Pero tayong mga anak ng Panginoon, let's have confidence to ourselves. Amen? Amen. Because you are created in God's image. Amen. Sabi ng Bible, you are fearfully and wonderfully made. Amen. Hallelujah. Psalms 139 verse 14 yan. And you are the image of God. And Genesis 1 verse 26. Anong sabi ng Panginoon? Let us create man in our image. It is God Himself who told that one. So you are the image of God. I am the image of God and we are all the image of God. Sabihin mo nga sa katabi mo, you are the image of God. You are the image of God. Yeah, that's true. We are created in the image of God. Nilikha tayo na kamukha ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Wala na ako. Don't doubt your ability. Sabi ko kanina, you have gifts, you have talents, you have skills. Binigay yan lahat ng Panginoon. Kasi nakikita niya na kailangan mong mga yan as a tool to fight the giant. Amen. Kung ano ang meron kang gift, gamitin mo yan sa kapurihan ng Panginoon. Hallelujah! Amen! Amen. Amen. In verse 42 to 44, basahin natin ito. Natatawa ako dito sa 1 Samuel 17, sa ating text. 1 Samuel 17, 42. 42 to 44. This was the time na umarap na si David kay Goliath. 42, sabi niya. 41. And the Philistine moved forward and came near to David, with his shield bearer in front of him, fully armored si Goliath. And when the Philistine looked and saw David, he disdained him, for he was but a youth, o ang tutubo, ruddy and handsome in appearance. Oy, guwapo si David. And the Philistine said to David, am I a dog that you came to me with sticks? Eh? Minaliit ni Goliath si David. Aso ak ba? Naumay kayo kanya sa munda kiti may sa stick. Stick ko na lang ni David. The description ni the description na ni David dito is young, youth, ruddy, and handsome. Nagwapo ni David. Pero Saul disdained him. Hindi matanggap ni Saul, nagwapo si David. Ay ni Goliath, nagwapo si David. Kaya sabi niya, stick daw si Goliath. Mga kapatid, discrimination is rampant. Hindi lang po outside the world, in the outside world. Madami ding discrimination inside the churches. Hindi natin maalis yan. It's a spirit that we needed to fight. Okay? Pero I encourage each and every one of us. The discrimination is rampant. Hindi naman yung nagdi-discriminate sa'yo, pinaninilabihan mo eh. True. Okay? You are serving the living God. Okay? Ang Diyos ang pinaninilabihan mo. At sabi ko kanina, you are the image of God. You are created wonderfully. Perfect. Nilikha kang perfect ng Panginoon. Okay? You are skilled. You are talented and blessed. Amen?
mo sanang isipin na walang-wala ka, ikaw ay least, or ikaw ay walang talent. No, you have that talent. Lahat tayo. Sabi ng Bible, merong mga talents na ibinigay ang Panginoon. Meron silang mga meron akong naririnig na parang joke nila na. Hindi ka nung nagtudo ni Apo Diyos iti talento, isumawan ti talento da. Ang awan ti ka itamak niya da matudo. Iso nga, awan talento da. Wala talento, wala. Wala silang skill kasi nung pinaulanan daw ng Panginoon ng mga gifts, wala silang nakuha. Nasalo. Walang nasalo. Nasa loob sila ng bahay. Pero anyway, everyone has a gift. Lahat tayo may talent na binigay ng Panginoon. Amen? Kaya mo kumain. Never doubt your ability. Sabi ko kanina, never doubt your ability. Hindi naman ako magaling na umawit. Hindi naman ako magaling na ganito, ganyan. But as long as you are doing what you are doing for the glory of the Lord, then ang Panginoon ang mag-bless sa passion mo na yan. Amen? Amazing Amen. what is your ability was given by God as an instrument. Nang sa ganon, ma-display niya ang kanyang amazing power through your life. Magagampanan niya ang kanyang kamanghamanghang power sa iyong buhay. Rely to God. Amen? Amen. Rely to God. Ano ba ang rely? Umasa ka lang sa Panginoon. Hallelujah. In 2 Chronicles 13:18, kung basahin niyo ito yung war of Abiha and Jeroboam. Alam niyo kung bakit nanalo si Abiha? He relied to God. Umasa siya sa Panginoon. Hindi sa kanyang troop or army, but he relied to the Lord. That the Lord will gonna win the battle for them on their behalf. At yun ang nangyari. Nanalo sila sa tulong ng Panginoon. Not on what you can do. Huwag kang mag-rely sa pwede mong gagawin, but on what God can do. Amen. Pero sa gagawin ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo. Hallelujah! Pangatlo, malapit na tayo matapos. 30 minutes na. Okay. Never give up. Never surrender. Hallelujah! Gusto ko to. Sino yung very popular na no retreat, no surrender? MacArthur ba yun? Oh. No retreat, no surrender. Copy-paste tayo din. Sa ating mga Kristiyano din. No retreat, no surrender. Amen. Never give up. I love that song of Steve Cuban. I will fight for you. I will see you through by the power of my spirit, says the Lord. In the day of the battle, you'll be fearless. Ang ganda naman sa akin ng kanta na yun. In the day of the storm, He will prevail. Know, my church, that He will never change. Alam niyo, kung lahat ng mga battles in the Old Testament, yung mga anak ng Diyos na sumunod sa Panginoon during the Old Testament, pinanalo niya lahat yung battles nila. He will do the same today. Amen. Amen. Gagawin din ng ating Panginoon na buhay sa panahon natin ngayon. One key is, never stop. Never give up. Never surrender. And verse 31 to 37 ng ating text, makita natin dito, pinasuotan si David, di ba? Ng armor din. Yes. Head to foot. Pero nung maglakad si David, hindi niya kayang igalaw. Kasi nga, he was still young that time. Pero hindi nag-stop doon si David. Without any armor, physical armor na nalagay sa kanya, he
he faced the enemy. Hindi siya nag-surrender kahit wala siyang armor. Ano ang pinanlaban niya? Ang kanyang pananampalataya. Hallelujah. Let's have the faith of David. Amen? That in every battle, believe that the Lord will fight for you. In every giant you face, your God is greater than that giant. Amen. Greater is He that is in me than he that is in this world. Mas malaki, mas makapangyarihan ang Diyos na nasa iyo, kapatid. Despite of David's young age, he didn't listen to what the people or Saul ay Goliath says. Siya Hindi siya nag-stroke. nakinig doon dahil discriminate siya ni Goliath. Hindi yun naging dahilan para aatras siya. Ay, hindi ko kaya yan. No. Mm. He faced. At ang nakakatawa, bato lang at sling. Hallelujah. James 1:12. Remain steadfast. Remain steadfast, mga kapatid. Remain alert. Ang ating theme this year is message alert. Be watchful. Be steadfast. Be alert. Maraming atake ng ating kaaway. Mm. Maraming higante na nakaabang. Be alert. Handa mo yung sarili mo. Tighten your faith. Tighten your belief, your trust to the Lord. Gaano man or no matter how big the giant was, remain steadfast. Ngayon pa lang. Magtiwala ka lang sa Panginoon. When we face trial, it's an opportunity for us to grow. Kung tayo man ay sinusubok, kung marami man tayong pinagdadaanan, that is an opportunity for us to grow. Okay? In our faith, sa ating pananampalataya, and to show that we trust God. Na tayo ay naniniwala, nagtitiwala sa Panginoon. Instead of surrendering, stand on your ground. Hallelujah! Stand on your ground. Guard yourself. Be watchful, sabi nga. Your faith. And so it says to the giant, greater is he that is in me. I will fight for you, not by might, nor by power, but by the Spirit of God. Amen. Hallelujah! Kaya natin yun, mga kapatid. We can. Yes. Kapag tagumpayan natin yan sa tulong ng ating Panginoon, ng ating Ama. Yan ay matatagpuan sa Zechariah 4:6. Nasabi niya doon, not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Okay? Isaiah 43 verse 2. God is always with us in every circumstance. Ang Panginoon palaging nasa atin, palaging kasama natin sa lahat ng mga mangyayari sa buhay mo. Okay? He never leave you. Pangako niya yan, hindi ka niya pababayaan. No reason to give up, mga kapatid. Hello? Wala nang rason para tayo mag-give up. Wala nang rason para tayo mag-stop. Kung hindi mo kaya, Lord, rescue. Eh? Wala nang ginagawa ni David noon. Kung alam niya hindi niya kaya, nagkakalong siya sa ating Ama. Mm. Nagre-refuge siya sa ating Ama, and the Lord fights for him. Okay? No reason to give up when we face Goliath because you are never alone. Hindi ka nag-iisa. He that is in you, sabi ko dito, mas patatagpuan yan sa 1 John 4:4-6. He that is greater is He that is in me than he that is in this world. The world gives people the name. Alam niyo, may narinig ako na pinangalanan sa mga taong madaling susuko. Loser. Yeah? Oh, the world is giving people yung mga madaling sumuko, loser yan.
Hindi sana tayo matawag na loser. Amen! Amen. So never give up. Never stop. Hanggang di natatapos ang digmaan, don't think of giving up. Amen! Amen. Kung saan ang iisipin na mag-give up, hindi ko kaya. Tama na! Balik na ako sa dati. No. Ikaw ang talunan. Mm. Sabi natin nga, hindi ikaw ang talunan kung nag-stop ka, nag-give up ka. There's no time to stop, mga kapatid. There's no time to surrender. Keep going. Sige lang. Keep fighting. Kaya natin to by the strength of the Lord. Okay? Kahit mas malaki yung mga higante, kakayanin natin yan. Don't think of surrendering, but stand still and keep fighting. Stand in your faith. Keep fighting. In 2 Chronicles 20 verse 17, malapit na po akong matapos. 2 Chronicles 20. Ayun, nabasa ko lang ito nung nagbabasa ako. Bago ko mag-devotion at 1 month. 20 verse 17. 17. Sabi niya dito, you will not need to fight in this battle. Stand firm, Mm. hold your position, and see the salvation of the Lord on your behalf. Amen. Do not be afraid and do not be dismayed. Tomorrow, go out against them, and the Lord will be with you. Amen. Amen. Ang ganda na sabi niya dito, stand firm. Hold your position. Mm. And see, buyaom, di pa nang isalakan, di pa nang ilaban, ti Diyos mo kunta. Amen. Ha, ang ganda no? Hindi na natin kailangan mag-effort. Just believe. Trust the way of the Lord. Amen? Hindi ka nilagay ni Lord sa sitwasyon mo ngayon. Kung alam niya na hindi mo yan mapagtagumpayan. Mm. Alam ng Panginoon, nakikita ng Panginoon yung abilidad mo eh. Kaya ka nilagay dyan para matuto ka. Tatapang ka pa. Amen. Magiging courageous ka ba? Amen. Basit lang kahit ang haliganti, malit lang na giant yan. Okay? Kaya huwag kang bibitaw. Amen! Huwag mag-surrender. Laban lang. Matatalo mo ang higante sa tulong ng iyong amang nasa langit. At magtutatagumpay ka against them. Against the Goliath that you are facing. Amen? Amen. Magpalakas ka lang sa Panginoon. That's the best way. If you feel na parang nanghihina ka na, Lord, strengthen me. Hindi natin maiwasan yan. Kasi nga, we are living still in this body. Pero ang salita ng Panginoon, mga kapatid, let us be transformed from glory to glory. Na yung mga naririnig sana natin na salita ng Panginoon, hindi lang natin pinapakinggan, but we will learn to hold, believe. Amen? Paniwalaan natin ang mga salita na yan. Ang mga pangako ng Diyos na yan. At yan ang magiging kalakasan natin na haharap sa anumang higante na ating haharapin on our journeys. Amen? So ulitin ko, to be overcomer, we have to be strong and courageous. Pangalawa, do not be afraid and doubt. Do not doubt. At ang pangatlo, never stop, never give up, never surrender. Huwag kang mag-stop. Though the world will be against you, keep on. Patuloy ka lang.
for your crown is waiting for you. Amen? Naghihintay po ang kuruna mo na inihanda ng ating Panginoon na nasa langit. Amen? Shall we all stand? Gusto mong awitin nga natin yung awit na still before we pray. Thank you, Lord. Magpalakas tayo sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Awitin natin dito sa ng buong puso. Puno ng pagpupuri sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Hide me now, you're so good. Under your wings, follow me. Cover me with your mighty hands, within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm, above the storm. Father, you are King. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul. Find rest, my soul. Your soul, God, in Christ alone. In Christ alone. No whisper, no His power. In quietness and trust. In quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storms. Father, you are King over the flood. I will be still, know you when the oceans rise. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storms. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. And I will be still, know you are God. I will be still, know you are God.